Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So madami nga po ang nagulat sa biglang pagbagsak ng ating pambato na si former Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales sa 10th round ng kanilang naging sagupaan ng Japanese monster Naoya Inoue, kung saan dito na din nagtapos ang laban at tuluyang nakuha ni Inoue ang panalo via 10th round knockout. Hindi naman kasi gaanong solido at malinis yung naging patama ni Inoue kumpara sa mga binato nitong suntok sa mga naunang rounds. Mismong si Inoue ay sinabi na nagulat din daw siya na bumagsak doon si Tapales. Subalit ayon nga po mismo kay Tapales ay hindi niya daw talaga inakala na babagsak siya doon kasi nakita niya pa daw yun na suntok at alam niyang tatama ito sa kanya. Kumbaga ay na-anticipate niya pa ito. Giit ni Tapales na hindi naman daw talaga malakas yung suntok na ito ni Inoue. Pero hindi niya daw talaga maintindihan kasi nahilo daw talaga siya ng husto ng dahil doon. Ginusto niya pa naman daw sanang bumangon. Subalit yung katawan niya umano ay hindi na talaga kaya. Pinapakiramdaman niya daw yung sarili niya. Pero nakita niya daw yung bilang ng referee na parang hindi na umano siya aabot pa kasi hindi na daw siya makatayo. Sa kabilang banda naman mga idol ay trending na naman nga po ngayon sa Philippine boxing ang angas ng Pinas former 3-division world champion Janriel Casimero. Ito po ay matapos mabigyan ng pag-asa ang mga diehard fans ni Casimero na makakalaban nito si Naoya Inoue. Mismong si Inoue na po kasi ang nagsabi na gusto niya daw labanan si Casimero sa susunod na taon. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay pinaplanong lumaban ni Inoue ng 3 beses sa taong 2024. Una ay sa buwan ng Mayo kontra sa Mexican former world champion Luis Neri. Pangalawa naman sa buwan ng September sa Saudi Arabia kontra sa former Unified World Champion Muradjon Akhmadaliev. At ang pangatlo ay bago magtapos ang 2024 kontra kay Casimero. Ayon sa promoter manager ni Inoue na si Mr. Ohashi, ay ayaw niya na daw na itapat pa si Inoue kay Casimero. Subalit si Inoue daw mismo ang gustong labanan si Casimero sa dahilan na may unfinished business daw ang dalawa matapos makansila ng kanilang unification fight na dapat sana ay gaganapin noong Abril taong 2020, gawa ng pandemya. Plano ni Inoue na voluntary title defense kontra sa angas ng Pinas. Pero syempre wala pa pong kasiguraduhan ang lahat ng ito. Sadyang pinaalam lang ni Inoue sa publiko ang mga pinaplano niya para sa susunod na taon. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang magandang balita naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating pambato na si Genesis Libranza matapos nitong dumayo sa bansang Thailand upang harapin ang hometown fighter na si Adi Saketpiam. Tinalo po ito ng ating pambato ng walang kahirap-hirap. Dahil tinapos po ni Libranza ang laban sa loob lamang ng first round. Matapos makatama ng solidong body shot ni Libranza, ay agad bumagsak ang pambato ng Thailand kung saan hindi na nito nagawang makabangon pa. Kaya naman nakuha ng ating kababayan ang panalo via first round technical knockout. Umabante na ngayon ang kanyang record sa 21 wins with 30 knockouts sa 3 talo lamang. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.